Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, meron na naman po akong naisip na dessert recipe na pwede naman gawin. Gayahin nyo lang ang ating recipe today. Tapos, pwede nyo na rin po yung i-enjoy. Ayan. So, meron po ulit tayo ditong molder or lagayan na microwavable. Tapos, nilagyan ko lang ng tig 2 piraso nitong cake bar. So, yung pinili ko ay yung milk custard. Tapos po, ilalagay lang natin yan dito. Bago ipipress lang po natin ito. Ayan. So, kapag na-press na po natin to ng maigi, yung ating cake bars dito sa ating lagayan, set aside lang muna natin ito bago gawin na po natin yung ating mixture. Habang nakaset aside yung ating cake bar sa isang kaserola, pagsasama-samahin natin yung mga ingredients para makagawa tayo ng cream mixture. So, meron tayo ditong half cup ng cornstarch. After adding ng ating cornstarch, meron din po tayo ditong 1/4 cup ng glutinous rice flour. Hahaluin na muna natin yan para mag-combine. Tapos mga kakusina, kakailanganin din natin dito ng evaporated milk, pero dapat unti-unti lang muna yung paglalagay natin dito ng evap dahil mamumuo po kasi agad yung ating mga dry ingredients kapag isang biglaan lang natin inilagay yung ating wet ingredients. Yan, so ako 2 batch yung ginagawa ko. Pag nailagay na natin yung first batch, haluin lang muna natin to para hindi tayo mahirapan sa pagtutunaw ng ating dry ingredients. Lalo na yung cornstarch, kapag nabasa kasi yan, mahirap siyang haluin. Kaya dapat, dahan-dahan lang. Tapos, siguraduhin natin natunaw ng maigi yung dry ingredients para hindi siya doon namumuo sa bottom ng ating pan. And then, kapag na-mix na po natin yan, ilagay na natin yung natitira pa na evaporated milk. So, in total, gumamit po tayo dyan ng 2 lata ng evaporated milk na merong tig 370 ml. So, after mixing mga kakusina, maglalagay na rin tayo dyan ng 1 lata ng condensed milk. Ito naman po ay merong 390 grams. Yan, so 1 lata lang. Kapag nailagay na natin yung condensed milk, meron po ako ditong ube halaya essence. Maglalagay lang ako ng konti. And syempre, hahaluin din po ulit natin to para yung condensed milk naman na inilagay natin ay hindi lang siya nabubuo dyan sa bottom ng ating pan. Kapag nahalo na natin ng maigi yung ating mixture and natunaw na ng maigi dyan yung mga dry ingredients, pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan. Yan. So, una, malakas muna yung apoy. Hintayin lang natin uminit yung ating mixture. So, habang hinahalo ko yan, mga kakusina, at hinihintay ko po na makuha yung tamang consistency, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto niyo matuto pa ng iba pang mga recipes, o kaya naman gusto niyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. Yes mga kakusina, kung meron din po pala kayong TikTok account, paki-follow na rin po ako doon. Search nyo lang yung Ate Mo Angel. Yan, so nag-update po tayo dyan. So hihintayin ko lang kumapal yung consistency neto mga kakusina. Pero dapat kapag mainit na yan, hinaan na po yung apoy dahil sobrang bilis lang po kumapal ng consistency neto. Sino din po pala sa inyo ang kakanin or dessert lover? Say hi Angel sa ating comment box section. Grabe no, naiisip ko, ang dami ko na palang nagawa na kakaibang dessert o kaya kakaibang kakanin recipe, and still, nakakapag-isip pa rin ako ng iba pang mga recipe na madali lang, tapos kayang-kaya niya lang din sundan. Kaya ngayon na patapos na ulit, 'di ba? Yung taong 2023, gusto ko ulit magpasalamat sa inyong lahat, mga kakusina. Kung nag-start ka simula nung umpisa pa lang or ngayon ka pa lang nag-start mag-follow sa Kusina ni Angel, thank you so much po kasi meron na tayong kakusina sa Facebook, parang 400,000 plus na ata yung followers natin sa Facebook, sa Instagram, na nalago na rin tayo, magti 3,000. Doon naman sa YouTube channel natin, meron na tayong 560,000 plus, going to, 600,000.
sa TikTok, yan, mag 1,000 na rin tayo dyan. So, thank you so much talaga sa lahat ng kakusina ko na nakasuporta sa akin simula pa nung una. Kapag napapansin niyo po na ayan, parang medyo mabigat na yung paghalo sa inyong mixture at nakikita nyo na yung ganito, pwede nyo na pong hinaan yung apoy and mawawala na po yung liquid ingredients na nandyan sa ating kaserola. And take note mga kakusina na kapag nakuha nyo na yung tamang consistency ay direct nyo po agad itong isasalin sa inyong molder na merong cake bars dahil mabilis po iyang mag-set. Bakit nga ba kailangan mahina yung apoy kapag niluluto natin to? Dahil po ayaw natin na mahilaw yung inilagay natin na glutinous rice flour pati yung cornstarch. Magsasalin lang tayo dito ng mixture. Nasa sa inyo na kung gaano karami. So, ako po, tatansyahin ko na lang. Pero una, ay maglalagay muna ako dyan ng tigwa 1 cup. Tapos yung matitira, hatiin ko na lang sa kanilang tatlo. Kapag naisalin nyo na pala itong mixture natin, ay palalamigin lang muna natin ito bago magdudurog po ako ng ube na pillows. Alam niyo po, yun yung nabibili lang sa palengke o kaya sa grocery stores, ganyan. Dudurugin ko lang yun. Tapos, yun yung gagamitin ko na pang toppings dito sa ating dessert. Diba? Para amazing. Kakaiba. And yes, mga kakusina, kapag nag-set na po yung ating ginawang dessert or kakanin, ito po yung ilalagay ko. Yung ganito po siya. Ayan. So, dudurugin ko lang to, tapos ilalagay ko sa ibabaw niyan. Ilalagay ko lang yan dyan sa ibabaw. Nasa inyo kung dadamihan nyo or konti lang. O kasi, diba, parang ang ganda sa mata. Lalo na kapag gagamitin nyo yan pang pang negosyo o kaya naman pang pamigay sa Pasko, ganyan. So, cutie-cutie lang kasi nga, ang ganda ng kulay. And makakadagdag rin po yan ng flavor. Sa ginawa natin dessert or kakanin. Comment nga kayo, kakanin ba to? Dessert or ano? Tingin nyo. Pag nailagay na po natin yan dyan sa ibabaw, pwede pa kayong maglagay ng keso on top. Pero ako, siguro okay na to. Tapos, papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert or kakanin recipe. Yan, sarap. Ang ganda ng kulay. At ayan na nga mga kakusina, tapos naman po ang ating easy and creamy na ube cream cake. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell, click all, para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. I hope na nagustuhan mo yung ating video. Thanks for watching! Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, gagawa tayo ng dessert recipe na hinahanap kapag nasa lamesa na yan, lalo na ngayong Christmas season. Yan, so naglagay na tayo dyan ng 4 cups of water, and then, dito nagtutunaw lang ako ng buko pandan na jelly powder. Ito po ay 24 grams. Yan, so simutin natin to. And take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Maglalagay lang din tayo dito ng sugar. So, ito po ay 2 tablespoon yung ilalagay natin. Para dyan pa lang may lasa na yung mismong jelly na gagawin natin. And kapag natunaw na po yung ating dry ingredients, haluin lang po natin to continuously habang niluluto po natin yan, medium to low heat. 4 cups of water na inilagay natin para mas maparami po natin yung ating buko pandan jelly. So, lulutuin ko lang ito mga kakusina hanggang sa kumulo, and then after po nun, papakita ko sa inyo kung ano pa yung next procedure. By the way, yung ating palang all-purpose cream condensed milk ay inilagay ko na sa chiller kagabi pa para po naka-chilled na yun overnight, and mas mabilis po nating may enjoy agad-agad yung ating dessert kapag ganun po yung ginawa ninyo. So, habang hinahalo ko yan, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto nyo matuto pa ng iba pang mga recipes, o kaya naman, gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. Dapat po kulong-kulo yung ating buko pandan jelly para po mabilis po yung mag-set
At yung iba kasi sa inyo, diba, sinasabi ninyo, hindi nagsiset yung inyong jelly mixture. Siguro po dahil hindi siya nakakulo ng maigi. And ako po, continuous ko talaga siyang hinahalo para hindi siya namumuulang sa bottom ng ating pan. At ayan na nga mga kakusina, kapag kumukulo na po yung ating mixture, pwede nyo na pong isalin ito sa inyong mga lagayan kasi po i-rest pa po natin yan para mas mag-set po iyan or mag-firm. Yan, so pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan basta pag nakita ninyo na nag-bubbles na doon and kumulo na po yung inyong jelly mixture. Yan, so salin lang natin to sa ating molder. Yan. So, ako po, 2 molder yung gagamitin ko para mas mabilis po siyang mag-firm kasi medyo manipis lang yung magagawa. Unlike kapag isang buhusan lang siya sa isang lagayan. Yan. So, kapag naisali na po natin to dito, hihintayin lang po natin yung lumamig, mag-set at mag-firm. And then, after po nun, gagawin na natin yung next procedure. And yes, mga kakusina, ito na po yung naluto natin kanina na buko pandan jelly. Nag-set na po yan at nag-firm. So, hihiwain lang po natin ito into cubes. Nasa inyo na kung gaano kalaki. Pero mas better sana kung medyo maliliit lang para mas marami and hindi mahirap nguyain or ngatain. So, hihiwain ko lang po ito lahat bago mag-ready na po tayo ng isang mixing bowl. Yan. So, yan po, isang lata pa lang. Tapos, ito yung pangalawang lata. Chilled overnight na yung ginamit ko para po mamaya, paghalo natin nito ay may enjoy natin yan agad-agad. So, after adding yan, ng ating 2 all-purpose cream, maglalagay na rin tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. Ito rin po ay naka-chilled overnight. So, after adding ng ating all-purpose cream, pati ng ating condensed milk, haluin lang po muna natin ito. After mixing neto, pwede na po kayong mag-ready nung isang bote ng kaong. Pero optional lang po yun kasi kahit wala namang kaong, pwede. Ako kasi may natira pa dito, so ilalagay ko na lang din dito sa ating recipe. Yan. So, inuuna ko yung cream pati yung condensed milk para mahalo ko na po yan ng maigi dahil kapag hinuli natin yan, madudurog yung iba pang ingredients na ilalagay natin. Ilagay muna natin yung isang bote ng kaong. Kalahating bar ng keso. Ito po yung magpapabalanse ng lasa ng ating dessert dahil 'di ba ang keso ay medyo may alat factor. So hindi na tayo maglalagay ng asin, ito na lang po at hihiwain niyo lang ng ganyang kaliliit para hindi nakakaumay. After adding yan, haluin muna natin ito. After mixing, maglalagay lang po tayo dito ng 3 piraso ng buko. So maliit lang kasi yung buko pero pwede niyo namang dagdagan yan. Sasabihin niyo lang po ay yung pang salad na buko. Bago haluin ulit natin to. Diba? Iba talaga kapag naka-chilled na rin siya kasi makapal pa rin yung consistency. Oh. Kapag nailagay na natin at nahalo na natin yung buko dyan, tsaka po natin ilalagay yung ginawa natin na buko pandan jelly. Yan. So, ilagay nyo lang yan dyan lahat. Yan. So, sakto lang yan dyan. After adding ng ating buko pandan jelly, haluin lang po natin ito ng dahan-dahan para po hindi magkadurog-durog yung inilagay nating ingredients. And then after po nun, pwede nyo na po yung i-enjoy. And yes mga kakusina, gumawa rin po pala tayo ng buko pandan na dessert pero walang buko or walang real na buko. Kung gusto nyo yun, pwede nyo yung hanapin sa ating Facebook page, YouTube channel, Instagram, pati sa TikTok. So after mixing, pwede nyo pa yung ilagay sa chiller pero kami, ayan, okay naman na sa amin yung ganyang consistency. Pero kung gusto niyo na mas makapal pa dyan, pwede nyo ilagay sa chiller mga 6 hanggang 8 oras pa. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na buko pandan salad. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video. Look at that. Sobrang creamy. Share mo na yung ating video lalo na kung isa ka din sa dessert lover.